Nasa 95% na nga pala yung natapos kong gawin dito sa binubukong project bike, itong Yamaha Pino. Iba din talaga karisma nito, kahit lumang modelo, kayang sumabay sa mga bago. Bale, ito na nga pala yung day 9 ng pagbubuko dito sa nabili kong napabayaan na Yamaha Pino. Plano ko na sanang tapusin to ngayong araw, kaya lang hindi pa talaga kayang tapusin dahil marami pang pyesang ikakabit. Nirepaint ko nga pala ng kulay violet tong grab bar para bumagay sa kulay niya. Tapos naglaki nga pala ako ng busina, snail type yung ikakabit ko. Halos bihira na nga lang din pala ako umabot ng ganitong katagal na episode, sa dami kasi ng pyesang kailangan ikabit. Bale, tinanggal ko nga pala isang tornilyoan itong stay bracket dahil dito ko ikakabit yung busina. Kaya nung ayos ko na nga sa paglalagay, kinuha ko na rin tong brake cable. Hindi ko pa kasi nakakabit yung preno sa likuran. Bale, dito nga pala yung kinakabit sa brake lever. Meron lang yung suksukan dyan. Kaya nung naiayos ko na nga pala sa pagkakalagay, kinuha ko na rin tong brake arm. Bale, gagamit nga pala tayo dito ng yayabangin. Kaya inisprayan ko nga muna ng WD-40 tong lumang brake arm. Hindi ko pa kasi natanggal nung binaklas ko yung mga pyesa nito dati. Kaya nung nahugot ko na nga pala, kinuha ko na to ikakabit natin. Saka ako pinwesto ng maayos. Meron nga pala yung lock dun sa taas para siguradong kumapit dito sa spline. Yun lang yung hinigpitan ko maigi. Tapos ikinabit ko na nga pala yung spring, saka ako kinonektahan dito sa ilalim sa may butas. Buti na lang medyo tirik yung araw kanina, kaya mabilis na tuyo itong pininturahan natin na grab bar. Bale, noong isang araw ko pa nga pala yung pininturahan, ang problema hindi kasi bagay yung kulay black, kaya nag-change color tayo ng violet. Kinuha ko na nga rin pala yung ehe nitong upuan dahil nung huli nakapatong lang to dito sa taas. Nilagyan ko lang yan ng dalawang nut na digis para mahigpitan natin maigi. Tapos ginamitan ko na nga pala ng impact para sigurado, medyo nakakatamad na kasi magigpit. At sunod ko nga palang ginawa, tinornilyoan ko na nga pala tong footboard. Bali, gagamit pa rin tayo dito ng yayabangin para mas malinis tignan. Inisa-isa ko nga pala yung higpitan, gamit lang yung kamay ko. Tapos nung kumagat na maigi, saka ako ginamitan ng impact. At nakalimutan ko nga palang lagyan ng screw itong dibdib, nakakonekta kasi yan dito sa bulsa. Buti na lang hindi ko pa nalalagay yung kaha dito sa harapan. Kung nagkataon, doble trabaho na naman. Nilagyan ko na nga rin pala ng body clip dito sa ilalim para may kakapitan yung screw mamaya ng bangka. Kaya kinuha ko na nga pala tong front fairings. Bali, ilalagay na nga pala natin yung headlight. Dito kasi yung lagayan niya. At pati nga pala yung mga signal light, kinuha ko na rin para mailapat na natin dito. Hinigpitan ko na rin yung mga screw niyan. At yung nakaraang video ko nga pala, marami na nagtatanong sa akin kung nasa magkano ng araw pala nagagastos ko dito kay Project Pinay. Hindi ko pa rin kasi natototal kung magkano na yung naubos ko ngayon, pero sa pinakahuling video natin, sasabihin ko lahat para may idea rin kayo. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pares tayo ng gagastusin. Nakadepende pa rin sa inyo kung anong pyesa yung ikakabit nyo. Bali, kinuha ko na nga pala yung headlight. Medyo bluish yung gagamitin natin para mas malakas yung appeal. Kaya pinwesto ko na nga pala yan sa cowling. Kinuha ko na rin tong adjuster ng headlight para ma-estimate natin yung tutok ng ilaw. Hindi kagaya ng ibang scooter na nakapix na yung tutok ng headlight. Ito nga pala, may adjuster yan. Kaya nung naipwesto ko na nga pala ng maayos, saka ako ilalagay yan dito sa harapan. Una ko nga palang inilagay yung mga socket ng signal light para may testing natin kung gumagana yung bumbilya. Kaya nung naisalpa ko na nga pala, konting testing lang, buti working lahat. Kaya nung nakita ko nga palang walang problema, saka ako ipinorma tong headlight dito. Buti na lang naalala ko, hindi ko pa nga pala nailalagay yung brake hose, kaya binuksan ko uli para maiporma ko muna to dito sa loob. May makaklam pa kasi itong pinaglalagyan, hindi pwedeng basta ipasok na lang. Kaya nung naipwesto ko na nga pala ng maayos, saka ako sinarado uli. Tapos sinabayan ko lang ng konting masahe para mailapat ko yung mga ngipin nito. Kaya nung okay na nga pala, kinuha ko na rin tong araro. Dito ko nga pala yung pinwesto sa ilalim dahil medyo masikip na dito sa harap. At para medyo mas kakaiba yung kulay nito, gumamit nga pala ako ng dark gray. Ito yung isasalpak natin. Isa nga lang pala yung pinaglalagyan ng screw niya, nakakonekta na tong ibang kaha. Kaya nung natapos ko sa may kanan, dito naman sa may bandang kaliwa, inulit ko lang yung ginawa ko kanina, konting masahe lang. Kaya nang nalapat na nga pala lahat ng kaha sa harapan, nilagay ko na nga pala yung mga body screw nito para maipix na natin ng maayos. At syempre, yayabangin bolts pa rin yung ginamit natin dito. Hindi naman to sobrang mamahalin, at least dagdag pogi tignan. Nilagyan ko na nga rin pala ng dalawang dowel dito sa front fairings, tapos saka ako nilagyan ng tornilyo. Saktong paghigpit lang dahil baka masobra, mapingas naman yung kaha. At ito na nga pala yung pinakapaborito kong parte, lalo kapag nagbubuo ng project bike, yung halos may kabit na lahat ng kaha. Dito kasi sa punto na to, lalabas na talaga yung tindigan ng binuo mo. At syempre, medyo gagaan na rin yung pakiramdam mo dahil after ilang araw, sa wakas matatapos ka na rin. Bukod kasi sa hindi biro talaga yung gastos, pati yung effort at pagod sa pagbubuo nito, grabe rin talaga. Kaya kung mainipin ka, tapos medyo maiksi lang yung pasensya mo, medyo hindi ka talaga uubra sa pagbubuo ng motor. Dahil dito sa ginagawa ko, isang malit na detalye lang ng pyesa, pwede kang mapending sa ginagawa mo. Kaya bago ko nga pala sinisimulan
simulan to, iniisa-isa ko na rin yung mga piyesang kakailanganin para walang malimutan. Or kung meron mang makalimutan, siguradong pwedeng takbuhin kahit saang shop ako magpunta. At dahil Vans concept nga pala yung concept nito ni Pinay, lalagyan nga pala natin ng side mirror. Bukod doon, dagdag safety na rin, tsaka iwas huli. Bale, bumili na nga rin pala ako ng bagong side stand. 14 kasi nakalagay dito dahil nag-17 tayo, hindi na uubra. Gumamit nga pala ako ng flat screw para mailagay itong side stand spring. Medyo makunat kasi yan. At dahil medyo hinapon na nga pala tayo, pansamantala muna natin bibitinin tong video. So ayun na nga pala, mag-update muna tayo ng mga natapos natin na ikabit na pyesa para dito ngayon sa day 9 nito ni Project Pinay. So ito nga pala, pansamantala may mga pyesang hindi pa tayo naikabit. Ayan, mga parte ng kaha, pati itong CVT cover. Tapos yung tambucho kasi hindi pa rin natin napapa-re-elbow dahil ipapalagay pa natin to. Tapos basket, yung caliper sa harap. Kaya hindi pa to totally final episode. Siguro bukas, sure ball, isang episode na lang matatapos na rin to. Pero sa ngayon naman, ito na yung pinakatindigan niya. Kung napapansin nyo, medyo malaki na rin talaga yung pagkakaiba. Compare nung unang araw na sinimulan natin siya, medyo malinis na rin siya tignan ngayon. Kaya sa mga nag-aantay na magiging resulta nito, kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright. Tapos ayun nga pala, bago natin tapusin itong day 9 nito ni Project Pinay, konting update lang dito sa giveaway natin, si Project Pangarap. Ayan, sa mga gustong humabol para magkaroon kayo ng tsansa na mapamanahan itong napaka-pogi na to, no? So nag-aantay na lang to ng bagong mayari. Napaka-basic lang nung gagawin nyo. I-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Tapos sabihin nyo kung bakit kayong karapat dapat na pamanahan natin ito. Alright? So ito nga pala yung laro na dapat i-download nyo. Tapos mag-register kayo para magkaroon kayo ng tsansa na manalo nung ipamimigay natin na Honda Dream. So after nyo nga ito i-download, and kapag na-install nyo na, i-click nyo lang tong register kung bago lang kayo. Lagay nyo lang yung mobile number nyo, password, tsaka OTP. Kapag okay na yan, may account na kayo, punta na kayo dito sa login. Pindutin nyo lang yan. So ito yung isa sa maganda rito. Meron sila rito tinatawag na daily bonus kapag araw-araw kayo nag-login. So i-click nyo lang tong pre-draw kung saan huminto yan, automatic. Yun yung dadagdag sa gold coins nyo. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Pindutin lang natin to. So ayan, sana dito sa times 10 baka naman. Kaso times 1 lang, pero bonus na rin kahit pa paano may dumagdag, 'di ba? Tapos ito na yung makikita nyong pinaka homepage nitong Aurora game. So kung naghahanap kayo ng paglilibangan, hindi kayo magsasawa rito, napakarami talagang pagpipilian. Pero syempre since laro to, yun talaga swertihan lang at saka bet responsibly. So ito yung madalas kong nilalaro rito, Dragon versus Tiger. Pero bago yan, punta muna tayo dito sa wallet. Sa mga nagtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, i-click nyo lang to. Tapos pili lang kayo dito kung magkano yung gusto ilagay. Pwedeng 100, 200, 500 or 1,000. Nasa sa inyo yan. Tapos kapag pumasok na yun, ayun nga, pwede na kayo maglaro. Ito yung palagi ko nilalaro, Dragon versus Tiger. So ayan, testing tayo ng 20 pesos para maiba naman yung taya natin. 20 pesos dito sa Dragon. Yan, so antayin lang natin pag tumaya na lahat, makikita natin kung ano yung mananalo. So ayun na nga, 8 tsaka 8 tay, tabla. So kapag tabla, babalik lang dito yung tinaya nyo, so hindi pa rin kayo talo. Yun ang maganda rito. So kung ayaw nyo na maubos yung gold coins nyo, syempre pwede kayo mag-out dito, i-click nyo lang to. So ayan, sa mga magtatanong naman kung sakaling pumaldo na kayo dito, kung gusto nyo i-out yung napanalunan nyo, pwede rin naman, i-click nyo lang tong withdraw. Tapos type nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-out. So makikita nyo naman dito kung magkano yung maximum withdrawable nyo. So ulitin ko para magkaroon kayo ng chance na manalo nung Honda Dream na pamimigay natin sa katapusan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-download nyo na to, tapos sabihin nyo lang dyan sa baba kung bakit kayo yung pinaka-deserving na mabigyan nun. Alright?